Klay Thompson magpapaubaya kay Cooper Flagg. Steve Kerr hindi na sigurado sa Warriors next season. At Al Horford, alam na ang gagawin kung paano maglaro kasama si Curry. Nagpasalamat dahil hindi na siya ang magbabantay sa kanya. Naranasan ni Klay Thompson ang pagbaba ng kanyang estadistika noong nakaraang season sa kanyang unang taon kasama ang Dallas Mavericks. Nag-average siya ng 14 points, 3.4 rebounds at 2 assists bawat laro, na siyang pinakamababang scoring output niya mula pa noong rookie season niya. Ipinapakita ng mga numerong ito ang hirap ni Thompson na mag-adjust sa buhay sa labas ng sistema ng Golden State. Gayunpaman, pagpasok ng susunod na season, hindi nakatuon si Thompson sa pagpapabuti ng kanyang mga estadistika o pagtatakda ng scoring targets. Pinahahalagahan ni Klay Thompson ang legacy ng pagiging veterano kaysa sa individual na estadistika. Nagsisilbing huwaran para kay Cooper Flagg. Sa halip, itinakda ni Klay Thompson ang layunin na maging isang huwarang presensya bilang veterano para sa rookie ng Mavericks na si Cooper Flagg. Nais ng former champion ng Warriors na makita siya ng number 1 pick bilang isang inspirasyong dapat tularan. Noong ako ay freshman, hindi ko ginagawa ang mga ginagawa niya pero naaalala ko ang pagiging batang manlalaro sa ligang ito. At napakadali mong maimpluwensyahan ng kung ano ang nakikita mong ginagawa ng mga veterano, paliwanag ni Thompson. At gusto kong manguna sa pamamagitan ng halimbawa, gusto kong ipakita sa kanila kung gaano ito kahalaga sa akin. Pareho kina Anthony at Kyrie, tunay naming pinapahalagahan ang ginagawa namin at gusto ko lang mag-iwan ng magandang impression sa kanya para sa kanyang career. Masabi niya na si Klay ang veterano ko. Natutunan ko ito at iyon mula sa kanya. Binigyang diin ni Thompson na ang epekto ng mentorship ay higit pa kaysa sa anumang individual na tagumpay sa performance sa yugto ng kanyang career ngayon. Mas dakila iyon kaysa sa kahit anong scoring night na maaari kong makuha sa mga susunod na laro ang mag-iwan ng napakagandang marka sa prangkisang ito bilang isang leader at veterano, dagdag niya. Makakakuha ng napakahalagang kaalaman si Flagg mula kay Thompson, particular tungkol sa championship mentality at mga winning habits. Nasa magandang sitwasyon ang rookie sa pagsali sa Mavericks dahil napapalibutan siya ng mga accomplished veterans. Bukod kay Thompson, maaari ring matuto si Flagg kina Anthony Davis at Kyrie Irving na kapwa may karanasan sa kampyonato at pambihirang kasanayan. Ang presensya ng mga veterano ay nagbibigay ng perpektong kapaligiran para sa pag-unlad ng highly touted prospect habang sinisimulan niya ang kanyang career sa NBA. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, matapos ang isang mabagal na summer kung saan nabigo silang magdagdag ng manlalaro sa kanilang roster maliban sa 2025 draft, gumawa ng ilang malalaking galaw ang Golden State Warriors bago magsimula ang 2025-26 NBA season. Syempre, matagal nang hinaharap ng Warriors ang sitwasyon tungkol sa restricted free agent na si Jonathan Kuminga, ngunit matapos siyang pirmahan muli sa isang bagong 2 taong kontrata, nakapagsimula na rin silang gumawa ng iba pang hakbang. Pagkatapos pirmahan si Kuminga, pumirma rin ang Golden State kina Al Horford, DeAnthony Melton, Gary Payton II at Seth Curry sa free agency upang palakasin ang kanilang depth. Sa mga galaw na ito, kalakip ang kanilang core na sina Stephen Curry, Jimmy Butler at Draymond Green na nangunguna. Inaasinta ng Warriors na makuha ang isang top seed sa Western Conference ngayong season at makipaglaban para sa isa pang kampyonato. Habang papasok ang Warriors sa bagong season na may layuning maghabol ng titulo, papasok din si head coach Steve Kerr, huling taon ng kanyang kontrata para sa 2025-26 season. Si Kerr ay naging malaking bahagi ng tagumpay ng Golden State sa nakalipas na 11 season matapos siyang maging head coach nila noong 2014-15 season. Sa kabila ng pagiging 60-year-old at pagpasok sa huling taon ng kontrata, sinabi ni Kerr nitong Huwebes na hindi siya maghahanap ng bagong extension hanggang matapos ang season, ayon kay Anthony Slater ng ESPN. Kung nakalaan para sa akin na magpatuloy, magpapatuloy ako. Kung nakalaan para sa team na lumipat sa iba, walang iba kundi pasasalamat at pagpapahalaga, sabi ni Kerr. Siyempre, nagkaroon si Kerr ng napakaraming tagumpay sa kanyang karera bilang manlalaro sa NBA kung saan bahagi siya ng 3 kampyonato kasama ang Chicago Bulls at 2 pa sa San Antonio Spurs. Ang former sharpshooter sa 3 ay ipinagpatuloy ang kanyang tagumpay bilang coach kung saan pinamunuan niya ang Warriors sa 4 na kampyonato at 6 na appearances sa NBA Finals.
sa loob ng kanyang 11 seasons sa sidelines. Ngayon ay papasok si Kerr sa huling taon ng kontrata kasama ang Warriors na nakatutok na makipaglaban muli para sa isa pang kampyonato sa pangunguna ni Curry at maaaring umabot ang kanyang kinabukasan sa prangkisa sa kung paano tatakbo ang Golden State ngayong season. Sa kabila nito, malamang na manatili si Kerr sa Golden State matapos ang season bagamat posible ang kahit ano lalo na sa mabilis na pag-ikot ng coaching carousel sa NBA sa kasalukuyan. Anong masasabi nyo sa kinabukasan ni Kerr mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, pagkatapos ng pagtatalo kay Jonathan Kuminga, handa na silang mag-focus para sa 2025-26 NBA season. Kumpleto at balanse ang kanilang roster na nakakap sa 15 players. Isa na rito ang isa sa pinangarap ng team na si center Al Horford. Pumirma siya sa Dubs matapos magmula sa Boston Celtics kung saan nakatulong siyang manalo ng 2024 NBA Championship. Malaki ang karanasan ni Horford sa paglalaro laban kina Stephen Curry at sa Warriors, partikular noong 2022 NBA Finals kung saan nanalo ang Golden State sa 6 na laro. Sa seryeng yon, ginugol ni Horford ang oras niya sa pagbabantay kay Curry, kaya't ang pagiging kakampi niya ngayon kay Curry ay nagbigay kay Horford ng bagong pananaw. Ano ang sinabi ni Horford tungkol sa pagiging kakampi ng The Chef? Excited akong makalaro siya si Steph. Hindi ko na kailangang habulin siya at subukan siyang kontestahan. Ang katotohanang nasa iisang panig kami ngayon ay isang espesyal na bagay para sa akin, sabi ni Horford. Nagpatuloy siya, susubukan kong samantalahin at matuto ng mas marami mula sa kanya. Nakikita niya ang laro sa isang napaka-hindi pangkaraniwang paraan at susunod lang ako at hihilig sa kanya. Kilala si Horford bilang isang high IQ player. Isang manlalaro na kayang protektahan ang paint sa depensa pero kaya ring tumira mula sa labas kung kinakailangan. Ang paglalaro kasama si Curry at ang paggamit sa kanyang gravity ay patuloy na magbubukas ng espasyo para kay Horford upang makapuntos. Bilang isang stretch big at veteranong center sa isang koponang puno rin ng mga veterano, malamang na makita si Horford sa starting lineup kasama ang Big Three na sina Curry, Draymond Green at Jimmy Butler. Magiging mentor din siya para sa mga mas batang big man, particular si Quentin Post, na posibleng mahubog bilang kahawig na manlalaro ni Horford kung makukuha ang tamang mentorship. Bagamat hindi siya isang center, ginampanan ni Otto Porter Jr. ang katulad na papel para sa 2022 championship team, kung saan kaya niyang dumepensa sa mataas na antas at tumira ng mahahalagang basket. Habang hindi pa natin nakikita sina Horford at Curry na maglaro ng magkasama, ang paggamit sa isa't isa sa pick and roll o pick and pop ay maaaring isa sa madalas gawin ni Steve Kerr. Sa anumang paraan, makakatipid si Horford ng enerhiya na dati ginugugol niya sa paghabol kay Curry at magagamit iyon upang tulungan siya at ang koponan na manalo ng mga laro ngayong season. Anong masasabi niyo dito mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.